Okay? But wait, hindi pa po ako tapos. Okay? So first part pa lang yan. On the second part, ito. Comment down, I am excited. Excited kasi we invited special guest here tonight na I know for sure may inspire ka. Okay, so wag ka muna, kung ready ka na mag-start ngayon, panoorin mo muna to sa mga first timers natin, makinig ka, focus ka, kasi alam ko itong tao na to, kung naiintindihan mo na yung business natin na gagawin mo, eto, I know for sure, mag-aalab ka, magkaroon ka ng inspiration, magkaroon ka ng fire, ng desire, no? Na, kumbaga, to dream more, to do more, no? Sa buhay. Kaya naman, itong tao na to, napakasipag, napakasimple, and napakabata po. But right now, this person become a millionaire, a car achiever, from someone, no? A dreamer lang din, nakinig, no? Nasindan na lang video, nag-join, trinabaho, and right now, nagka-resulta na po dito sa ating negosyo. Okay? To introduce you, ayan, sige nga. Ayan, sige nga, I am excited. Ayan, talagang ready na talagang lahat. Pero let me check first. So, ready na talaga siya. Okay, so to give you idea, no? Para mas pakilala natin siya, let's watch his intro video. All right, let's give it up for our one-star dream makers and a platinum leader, a Fur Factory, now a millionaire, Coach Nicolene Perez. Yun. Good morning po sa inyong lahat and good evening po. Yan. So, good morning and good evening po sa inyong lahat. And depende po kung saan po kayo nakikinig right now dito sa Zoom natin. So, nasa 200, almost 200 na attendees po tayo ngayong gabi, no? And first of all, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Siyempre, lahat po ng meron tayo ngayon is galing po sa Kanya. Okay? And gusto ko pong magpasalamat sa ating guwapo at magaling na speaker, Coach Ian Sado. Guys, okay lang ba? Type ako ng number 1 para sa ating magaling at guwapong speaker ngayong gabi. Type number 1. Yun. So, anyway guys, no? Pakilala po ako mabilis. My name is Nicolene Perez. And ako po, taga Pampanga po ako. So, shout out po sa mga Pampanga dyan, mga masasanting lalaki at magagandang babae. Di ba? Shout out po sa inyong lahat. And yun po, taga Pampanga ako. And alam nyo po, guys, inom muna ako ng tubig. Grabe no, nakakaba talaga kapag mag-share ng ganitong Zoom. Medyo kinakabahan tayo, di ba? So anyway guys, pakilala ulit ako mabilis. My name is Nicolene Perez po from Pampanga. And alam niyo po, lumaki po ako sa mahirap na pamilya, no? And alam niyo po, sobrang nakakalungkot po yung buhay ko, no? Medyo magkakaroon tayo dito ng maalaala mo kaya, tama ba? Na story. Okay, yung pinapanood natin sa TV. Bakit? Okay, nanggaling po ako sa mahirap na pamilya. Ang father ko po, ang trabaho po niya is isang barangay tanod. Okay, at ang nanay ko naman po isa pong housewife. Okay, so alam niyo po, 14 po kaming magkakapatid. So sino po dito yung mas madami pa sa amin? Sige nga, type mo nga ng number 1 kung mas madami ka pa sa amin. Di ba? Meron pa dito mas madami sa amin. Oh, nag-type ng number 1 si Coach Ian. So, ibig sabihin, mas madami kayo sa amin, Coach. So, anyway, guys, 14 po kaming magkakapatid and pangalawa po akong bunso. Okay? And alam nyo po, sa sobrang hirap po ng buhay namin, yung pinakabunso po namin is nagawa pong ipaampon ng pamilya ko. Okay? Kasi alam nyo yun, wala nang pambiling gatas and wala na pong pambiling pagkain. So, ganun po kami kahirap. And alam nyo po, nakakalungkot. Bakit? 2 years old pa lang po ako, iniwan na po kami ng nanay ko.
Okay, so namatay po siya, nagkaroon po siya ng sakit. And alam niyo po, ang father ko po, yung nagsipag, siya po yung nag-effort para buhayin kaming 13. Okay, kasi wala na po yung isa, pinampun nga. So siya po yung gumawa ng paraan para lahat po kami masurvive niya. Kaya po ako talaga, bata pa lang ako talagang na-experience ko na po yung hirap ng buhay. At alam niyo po gaano po kami kahirap, okay? Sa 14 kami magkakapatid, isa lang po yung nakapag-high school sa amin. Okay, kaya ikaw nakikinig ngayon, swerte ka kung ikaw nakapag-high school ka. Okay, yung pinakapanganay po namin yung nakapag-high school, the rest hindi po nakatungtong ng high school. Alam niyo, yung iba nga po, hindi nga po sila hindi nga po sila nakagraduate ng elementary. Di ba? Kaya alam niyo po, bata pa lang ako talagang gustong-gusto ko na pong yumaman. Gustong-gusto ko na pong maging successful. Bakit? Kasi gusto ko pong tulungan, okay, yung pamilya ko. Gusto ko pong tulungan yung pamilya ko na alam mo yon na mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya alam niyo po, nung ako elementary pa lang, na-experience ko na po, okay, na-experience ko na po magtrabaho sa sobrang dami. Okay, nakalagay po sa banner na dati po akong factory worker. Pero alam niyo po, hindi lang po factory worker ang pinasukan kong trabaho. Lahat po ng klase ng trabaho, pinasukan ko na po. Okay? Na-experience ko pong mag-construction worker, na-experience ko pong magtrabaho sa fast food, mag-dishwasher sa karinderya, di ba? Na-experience ko pong mga lakal, di ba? Na-experience ko pong magbenta ng ano-ano, di ba? Basta alam mo yun, para may tawid ko lang po yung buhay namin, especially po yung pag-aaral ko. Nung elementary pa lang po ako, experience ko na po ng magtrabaho ng sobrang murang edad. 'Di ba? Yung mga ibang elementary na nag-aaral, alam niyo po, after ng school sila nag-enjoy sila. Pero ako po after ng school, gumagawa ako ng paraan, okay? Nangangalakal ako, nagbebenta ako ng kung ano-ano. At the same time, nagdadamo ako sa mga bahay ng mga classmate ko, bahay ng mga kaibigan ko, para meron akong pangbaon. Bakit ko po kailangan gawin yon? Kasi po, pag hindi po ako dumiskarte, nung ako nag-aaral ng elementary, baka po hindi po ako makapagtapos ng elementary. Kaya yun pa lang po, elementary pa lang hanggang high school. Okay, yun po yung lagi kong ginagawa. After ng school, nagko-construction worker ako. Okay, nagtatrabaho po ako sa fast food. Naitawid ko po yon nung high school. So, ako po nakapag-college po ako. Pero sobrang nagkaroon po ako ng challenge nung ako nag-college. Bakit? Kasi po, una, sobrang nahihirapan ako kasi after po ng school, ang ginagawa ko is nagtatrabaho ako. Di ba? So, alam mo yun, tapos yung mga subject, medyo talagang nakakadugo ng ilong yung pagka nag-aral ka ng college. Lalo na po yung kinuha kong subject before is accountancy. Di ba? So, nahihirapan po ako sa, alam mo yun, sa after ng school, magtatrabaho ka, at ang isa po sa pinaka nahihirapan ako, nung ako po nag-aaral ng college, is yung tuition. Okay? Wala pong tumutulong sa akin magbayad ng tuition, kundi po yung sarili ko. Okay? Kaya po, alam mo yun, since nahihirapan po ako magbayad ng tuition, doon na po ako nag-stop mag-aral. Okay? So, meron po akong isi-share sa inyo na share screen. So, let me know po, patype ako ng number 1 kung nakikita nyo po ang aking share screen. Type number 1, guys. Nakikita po ba ninyo? Okay, yan. Thank you so much sa mga nag-type. So, kung nakikita nyo po yan, no? Jollibee po yan, fast food. Bakit wala po akong mga picture ng mga ng mga nakarang trabaho ko? Kasi wala po akong cellphone dati. Kaya ito lang po yung na-save ko na picture. Okay? Alam nyo po, napilitan ako mag-stop ng school. Ang plano ko po is mag-iipon ako sa trabaho. Okay? So alam niyo po ang nakakalungkot. 5 taon ako nagtrabaho. Okay? Ang goal ko mag-ipon. Pero wala po akong naipon. Bagkus napuno pa po ako ng utang. 'Di ba? Alam ko makaka-relate po dito yung mga nagtatrabaho. 'Di ba? So alam mo yung experience mo na grabe ganun pala. Hindi ka pa sumasahod, yung sahod mo, may nagmamay-ari na ng iba. Tama, mali?
Di ba, akin sa yung sahod mo, at resi pa lang, wala ka ng budget. Pagdating mo ng akin pag na-receive mo yung sahod mo, pambayad mo na ng utang. At the same time, wala nang matitira. Alam mo yun, so yun po yung naging routine ko ng 5 taon. Alam niyo po, doon ko po totally nakalimutan na yung pangarap ko. Kaya nakaka-relate po ako sa mga nagtatrabaho na matagal na dito. Na minsan pag nasa comfort zone ka, okay, especially pag matagal ka na nag-work, sometimes makakalimutan mo talaga yung pangarap mo. At yun po yung nangyari sa akin. Okay, so alam niyo po, ito, isi-share ko po yung aking father. So yan po yung aking father na nakaupo. And yan pong isa na walang damit, kapatid ko po yan. At yan po namang nakasando na color black, pamangkin ko po yan. Yan lang po yung nasave kong photo. Okay, kasi nga po wala kaming cellphone before. Wala akong cellphone. Okay, alam niyo po, nakalimutan ko na yung pangarap ko. And one time, galing ako ng work. Okay, pag uwi ko po ng bahay, nagtimpla po ako ng kape. Ito po yung nagpagising ulit ng pangarap ko. Okay, nung nagtimpla po ako ng kape, guys, may bumulong sa akin. Okay, bumulong sa akin na, alam mo yun na, tingnan mo yung kwarto, silipin mo yung father mo. Diba? So, ang ginawa ko po, pinuntan ko po yung father ko, sinilip ko po siya. Eh, nakita ko po yung father ko na tulog. Alam nyo po, nakita ko po yung father ko na alam mo yun, yung stress yung mukha niya. Nakita ko yung father ko na pagod kasi that time po, sorry po kasi namatay na po kasi father ko kaya medyo naalala ko po siya. 3 taon pa lang po, di ba? Alam niyo po yung gabi na yun na nakita ko po yung, sorry po nawala po ako. Ayoko po umiyak kasi mawawala po ako sa flow ko, no? Yung gabi na yun, nakita ko po yung father ko na pagod siya. Alam nyo, no? Doon mo pala makikita yung magulang mo pagka pagod na sila. Mararamdaman mo na stress yung magulang mo pag sila pagod. Di ba? Try mo. Kung may magulang ka pa ngayon, silipin mo sila. Silipin mo sila, tapos tingnan mo, pagmasdan mo yung mukha nila, ano yung mararamdaman mo. Kasi yun po yung naramdaman ko eh. Naramdaman ko po na nakita ko yung mukha niya na talagang alam mo yun, pagod na pagod. That time, yung tatay ko po, nagtatrabaho pa po siya. Alam ko, gusto na pong huminto ng father ko na magtrabaho. Pero hindi po niya magawa. Bakit? Kasi walang magbibigay ng suporta sa kanya. Hindi po niya magawang magpahinga kasi wala pong income na nagbibigay sa kanya buwan-buwan. Kaya kahit may edad na po yung father ko, nagwo-work pa din siya. So, yun po, no? Nawala po yung father ko, namatay po siya. And doon po talaga na, alam mo yun, parang sabi ko, Lord, nawala na po yung father ko. So ano pa po yung reason, bakit ako mangangarap? Kasi ang pinakaunang reason talaga, bakit nangangarap ako dahil sa tatay ko. Pero alam nyo po, biglang naalala ko po yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, hindi po magandang buhay nila. Okay? Ultimo, pambili ng bigas, minsan wala po yung mga kapatid ko. Kaya alam mo yun, sabi ko, Lord, di ba? Nawala man po yung father ko, pero mangangarap pa din ako. Magsisipag pa rin ako para tulungan yung mga kapatid ko. Di ba? Bakit? Kasi naniniwala ako na the moment na tulungan ko po yung mga kapatid ko, nabigyan ko sila ng magandang buhay, ang father ko magiging masaya po siya. Tama po ba sa mga magulang dito? Na the moment nakita mo yung mga anak mo nagtutulungan, gumagandang buhay, di ba nagiging masaya po kayo? Kaya yun po yung mindset ko na kahit wala na po yung father ko, okay, lagi pa din akong nagpipray. Nasabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang opportunity. Lord, bigyan niyo po ako ng, alam mo yun, ng opportunity na kahit hindi po ako tapos ng pag-aaral, kaya ko pong tuparin yung pangarap ko. So alam niyo po, gabi-gabi po ako nagpipray. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Lord, thank you so much. Kasi po, nung kakapray ko, pinakita niya po sa akin si Live Good. Okay? So, nakinig po ako sa Zoom, katulad mo. Okay? Gabi po yun. Nung napakinggan ko po yung Zoom,
Guys, sobrang nagustuhan ko po yung Live Good. Sobrang, alam mo yun, na-touch po yung heart ko. Okay? Isa lang po ang tumatak sa isip at puso ko nung nakita ko po ang Live Good. Ano po yun? Yung word na hope, pag-asa. Sige nga, i-type mo nga sa chat box, hope or pag-asa. Sige po. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Guys, actually, hindi ko po naintindihan talaga yung compensation plan. Okay, lahat ng mga nakikinig right now sa Zoom, don't worry kung hindi mo napakinggan or hindi mo naintindihan lahat ng pinaliwanag sa'yo ng speaker. Bakit? Kasi isang oras yan, hindi mo lahat mamamaster yan sa isip mo ng isang pag-a-attend lang. So yung nangyari sa akin, hindi ko po talaga naintindihan yung kitaan, pero yung hope, pag-asa, yun po yung tumatak sa akin. Na nagkaroon po ako ng pag-asa na kahit hindi po ako tapos ng pag-aaral, pwede ko pong tulungan yung mga kapatid ko na kahit hindi po ako tapos ng pag-aaral, nagkaroon po ako ng pag-asa na this time, pwede ko pong tulungan at pwede ko pong makuha yung pangarap ko. Okay, so nagustuhan ko po siya. Then, ang isang naging challenge lang po sa akin, yung pera. Bakit? Kasi alam naman po natin, pag nagtatrabaho, walang naiipon. And ako po that time, actually, sobrang dami ko pa pong utang. Okay, pero hindi po naging hadlang sa akin yung utang ko at wala ako ng pera para hindi ko po ito subukan. Kasi naniniwala po ako sa isang kasabihan na kapag gusto mo ang isang bagay, gagawa at gagawa ka ng paraan. Tama po ba yon? Kaya nung gusto ko pong subukan nitong Live Good, guys, ang dami ko pong nilapitan actually na hindi nagpairam sa akin, pero hindi po ako tumigil gumawa ng paraan. Hanggang napakabait po ng Panginoon, binigyan niya po ako ng pang-starting dito sa Live Good. Okay, nung nakapagsimula na po ako, nakinig po ako sa mga mentor ko, sa mga coach ko, nagsipag po ako, talagang ginalingan ko po, sineryoso ko po itong business na to, and ito po nangyari sa akin. Okay? So, 14 days, nakuha ko po yung silver rank. 14 days and 40 days, nakuha ko po yung gold rank. At the same time, 90 days po, nakuha ko po yung platinum rank. Okay? So, ito po yung message sa akin ng CEO. Okay? So, yan, nakakatuwa, no? Kasi binigyan tayo ng recognition ng pinaka-CEO natin. And alam niyo po ang masarap sa pakiramdam. Okay? So, ito po yung bahay. Ito po yung bahay na tinitirahan po namin ng wife ko. Actually po, no, may wife na po ako. Sorry po sa mga nag-iisip na single tayo dito, no? So, joke lang po. So, kidding aside, ayan po yung bahay ng biyenan ko. Okay? Diyan po kami natutulog sa sala na yan. Pag open mo ng pinto, makikita mo talaga na, alam mo yon. So, alam niyo po, sobrang thankful ako sa Panginoon at dito sa opportunity ni Live Good. Bakit? Okay, dito po, naka-achieve po tayo ng house and lot. Okay, house and lot na maliit lang naman po, hindi po siya ganun kalaki. Pero alam niyo po, sa 12 years po naming mag-asawa, guys, hindi po kami nagkaroon ng sariling bahay. Sa Live Good lang po kami nagkaroon ng bahay at ito po ngayon ang tinitirahan namin. Dito po kami nakatira kung saan po yung nakikita nyo ngayon na picture. Di ba, nakakatuwa kasi ito po, naka-aircon po kami, komportable po yung mag-ina ko. Di ba, ang sarap sa pakiramdam na lahat pala posible. Di ba, so ito pa po yung naging achievement natin sa Live Good. Yan, dati po, nagko-commute lang po kami ng mag-ina ko. Di ba, so ito na po ngayon ang nangyari, guys. Okay, naka-achieve po tayo ng sasakyan dito kay Live Good. Na dating nagko-commute na hindi mo akalain na magkakaroon pala ng sasakyan. Di ba? So at the same time, ito po, kumita po tayo ng 1 million pesos. Di ba? So actually, hindi lang po 1 million ang kinita natin, nasa 1.3 million na po yung income natin. Kasi binigyan ko po ng account dito yung anak ko, at the same time yung wife ko, pati yung mga kapatid ko, binigyan ko po ng account dito. Okay, so yan, and alam niyo po ang masarap sa pakiramdam, di ba? Ito po, yung hindi lang po ako yung nagkakaroon ng resulta. Ang masarap na pakiramdam as a coach, okay, hindi lang ikaw yung nagbabago yung buhay, kundi yung mga taong nagtitiwala sa'yo. Yung mga nagtiwala sa akin dito nung nagsimula sila, ayan no, di ba yan si Coach Brian? Guys, nakabili na rin po ng sariling bahay niya. Si Coach Carlo, di ba, nakabili rin po siya ng sariling sasakyan niya at kumita na rin po ng 7 digits dito. Ayan din po si Coach Gavin, di ba, platinum rank. Then yan naman po yung ating mga
gold rank under my organization. So more than 10 na po yung gold rank under sa team ko. 'Di ba? So lahat po 'yan galing po sa Panginoon, okay? Na biyaya po ng higher creator. Okay? So ngayon, guys, as of now, meron na po tayong 3,000 members globally. So hindi lang po Pilipinas yung member natin, kundi sa iba't ibang bansa. 'Di ba? And yan po yung gusto ko pong magpasalamat sa direct sponsor ko, si Coach Mark. Okay? Coach Mark narito, maraming salamat kasi alam mo yon, because of you, kaya ako napunta sa Live Good. And gusto ko pong magpasalamat pangalawa sa aking isang coach na si Coach Judah Sumakwel, na dati pong police, ngayon talagang sobrang successful na po niya. Thank you sa aking coach, Diamond Judah. At ito po, gusto ko din pong magpasalamat sa walang sawang pagtulong sa akin at sa team ko, si Coach Harold Pangan. Coach, maraming salamat po sa suporta ninyo at service nyo sa buong team ko. And hindi po ako papayag na hindi magpasalamat sa tao na to. Okay, itong tao na to na pinaka-founder ng Dream Makers Worldwide. Siya po yung instrumento na ginamit po ng Panginoon para magkaroon po ng Live Good dito sa Pilipinas. Okay, no other than Coach Fernan Santiago. Coach, kung nandito ka po sa Zoom, gusto ko pong magpasalamat sa inyo kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito sa Live Good ngayon at hindi ko po nakuha lahat ng meron ako ngayon. Kung hindi po dahil sa inyo, wala pong daang-daang tao ang nagbago ng buhay dito po sa Live Good. Coach, kaya maraming salamat po sa inyo, sa tulong ninyo, sa sipag ninyo, na despite na sobrang successful na po ninyo ngayon, pero hindi pa rin kayo tumitigil na magsipag, na mag-effort, na magbigay ng service sa buong Dream Makers Worldwide. Kaya sobrang salamat po. 'Di ba? So, yun guys, no? Tanggalin ko lang po yung ating pagka-share screen. So, we are almost done po. Pero guys, before po tayo mag-end, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. 'Di ba? Kung ikaw ngayon nakikinig ka, 'di ba? Subukan mo lang to. Subukan mo lang, 'di ba? Why don't you give it a try? Subukan mo lang. 'Di ba? Alam niyo po, nung nakita ko tong opportunity na to, sabi ko, susubukan ko lang. Bakit? Wala naman pong mawawala sa akin eh. Bakit? Matagal na po akong wala. 'Di ba? So subukan mo lang, sabi nga. Hindi mo malalaman ang isang bagay pag hindi mo sinubukan. Parang pagkain 'yan. Ang isang pagkain, hindi mo malalaman ng lasa pag hindi mo sinubukan tikman. Parang sa pag-gym. Hindi mo malalaman na sexy ka, gaganda katawan mo, magiging healthy ka, pag hindi mo sinubukan mag-enroll sa gym at umaction. Diba? Parang parang OFW. Hindi mo malalaman na magtatrabaho ka ng ibang bansa kung hindi mo susubukang mag-apply at lalakasan yung loob mo. Diba? Same din dito. Kailangan mong subukan para malaman mo kung para sa'yo to. Kailangan mong lakasan yung loob mo kasi naniniwala po ako na kapag malakas ang loob mo, imposibleng hindi mo to susubukan. And what if, guys, dun po tayo sa worst scenario. Okay? What if sinubukan mo to at walang nangyari sa'yo? Let's say walang nangyari talaga, hindi ka kumita. Tapos, alam mo yon, hindi pa galing sa'yo yung pinang-member mo dito. Di ba? At least sinubukan mo. At least you try. Kesa naman sa hindi ka mag-try. Tama mali. Sabi nga nila, pag nagsubok ka, okay, nilakasan mo yung loob mo, 50% po, andun ka na sa goals mo. 50% na lang po yung kailangan mong i-workout para matupad mo yung pangarap mo. Tama po ba? Subukan mo, lakasan mo yung loob mo. Tama? So, alam nyo po, tanggalin nyo po yung duda at the same time, yung takot. Itong duda at takot na to, kung ikaw ngayon nakikinig sa Zoom, takot ka sumubok, may duda ka, tanggalin mo yan. Bakit? Wala pong yumaman, wala pong nagbago ang buhay na may takot at duda. 'Di ba? Hindi po magbabago yung buhay namin dito sa Live Good kung meron ka pang takot at duda. Tama? At alam niyo po yung takot at duda na yan, marami na pong sinirang pangarap yan. Yung takot at duda na yan, marami na pong hindi tinupad na pangarap yan. 'Di ba? Minsan lang po tayo mabuhay. Kaya alam mo yun, yung takot at duda, tanggalin po natin yan. What if may mangyari sa'yo? What if magbago din yung buhay mo dahil sa Live Good kasi sinubukan mo?
Tama po ba? At kung ikaw ngayon nakikinig dito sa Zoom na sasabihin mo, pag-iisipan mo, guys, okay lang na pag-isipan mo, pero huwag mong patagalin. Bakit? Hindi mo malalaman kung para sa itong opportunity kung nag-iisip ka lang. All you need is to try. Subukan mo, sabi ko nga po kanina. 'Di ba? Bakit? Guys, pinag-isipan na po ito ng aming CEO. Pinag-isipan na po dito ng aming management, ang aming founder ng Dreammakers Worldwide, si Coach Fernan. Ang dami na pong yumaman dito, ang dami na pong nabagong buhay. Kaya para sa akin, hindi mo na kailangan to pag-isipan. Ang kailangan mo na lang, lakas ng loob at subukan mo. Tama po ba yon? And ito po, kung ikaw naman nagsasabi dito sa Live Good, dito sa Zoom, eh, hindi mo to linya. Kung ikaw isa kang manager, kung ikaw isa kang seaman, kung ikaw isa kang, alam mo yung kumikita ka ng malaki sa ibang bansa, di ba? Guys, sa panahon ngayon, hindi na po uso ang linya-linya. Okay lang na, alam mo yon, nanlinyahin mo kung para naman sa pangarap mo. Okay lang naman na linyahin mo kung magbabago naman yung buhay ng pamilya mo. Tama mali, bakit maraming mga nurse nag-call center? Hindi naman nila nilinya yon. Nilinya nila kasi malaki ang kita, at the same time, makakaipon sila. Bakit maraming doktor dito sa Pilipinas? Pagdating sa ibang bansa, nurse sila. Bakit po? Hindi naman nila nilinya yon, tama po ba? Pero bakit nila nilinya? Kasi may magandang opportunity. Kaya kung ikaw ngayon nakikinig, ano man ang profession mo, ano man ang background mo, kung ito yung ikakabago ng buhay mo at buhay ng pamilya mo, bakit hindi mo linyain? Tama po ba? So, and alam niyo po, lastly, okay, ito na po yung pinaka-last. Medyo exceed na po ako sa time. Guys, tandaan po natin na life is all about choice. Kung ano po yung buhay natin ngayon, yan po yung naging decision natin last year. Kung ano po yung buhay natin last year, yan po yung naging decision natin way back 5 years ago. Ikaw ngayon nakikinig, anong buhay ang gusto mo ngayong taon? Ikaw ngayon nakikinig, anong buhay ang gusto mo sa pagdating na taon? Ang magiging buhay mo next year at darating pa na taon ay nakasalalay po yan sa magiging choice at decision mo ngayong gabi. Hindi po aksidente na nakita mo tong opportunity na to. Bakit? Pwede naman po yung kapitbahay mo yung nandito sa Zoom. Pwede naman yung kaklase mo, katrabaho mo. Pero bakit ikaw nandito sa Zoom? Kasi naniniwala ako na itong Live Good, ito po yung answer prayer mo na matagal mo nang hinihintay. Diba? So lahat po tayo dito possible nagpipray kay Lord na mabago yung buhay natin. Tama po ba? Lahat tayo nagpipray dito na alam mo yon, bigyan tayo ng opportunity para matulungan natin yung pamilya natin. Tandaan po ninyo, hindi po si Lord bababa po ng lupa, ng mundo, kakatok sa bahay mo, at sasabihin niya sa'yo, no, anak, ito na yung 1 million mo. Anak, ito na yung pangarap ko. Hindi po ganun. Naniniwala ako na si Lord, gagamit po siya ng tao, instrumento, na ipapakita niya po sa inyo. And it's up to you po kung itatry mo or lalakasan mo yung loob mo. You never know na itong taong nag-invite sa'yo sa Zoom, you never know yung taong nangulit sa'yo sa Zoom, eto na pala yung ginamit na instrumento ng Panginoon para makita mo tong Live Good at mabago na yung buhay mo at matupad mo na yung pangarap mo at pangarap mo sa pamilya mo. Diba? So, yun lang with that. Gusto ko pang magpasalamat ulit sa Higher Creator, sa Panginoon. Maraming salamat po, Lord. To God be the glory. So, thank you, Lord. Thank you so much, Coach Nicolene. Grabe, ramdam na ramdam ang sharing tonight. Yan, naramdaman mo ba, Coach Nicolene? Grabe, tagus hanggang screen. Ayan, no, Yes, Coach Ian. naman natin. Coach Nicolene, ang galing. Thank you so much, no, sa ating sharer, no. Talagang loaded na loaded tayo ngayon, Coach Ian. Thank you so much. Talagang siguro talagang na lahat na, no, na full pack, talagang full package talaga yung senior sa atin ni Coach Nicolene Perez. Ayan, palakpakan po natin, no. Yes. Ayan, sa lahat po ng ating mga first timer, ano po, na nandito dito ngayon,
Kung meron po ba kayong mga tanong, no? Kung may mga tanong po kayo, paki-chat lang po, no? Para masagot po ng ating sharer. Okay. Ayan, para masagot po natin kung meron po. Ah, Pero I'm sure, kung Coach wala Ian, na no? tanong, Talagang sa sobrang napaka-inspiring, no? Talaga ng senior sa atin ni Coach Nicolay. I'm sure talagang lahat ng nandito ngayon, malinaw na malinaw sa kanila yung kailangan nating gawin, no? Na-pursue talaga yung ating pangarap dito sa ating company. Ayan. So, Yeah. thank you so much, no? Siguro hindi ko na rin papatagalin, Coach Ian, no? I would like to thanks again, Coach Nicolene Perez, our platinum rank. Thank you so much, Coach. God bless. Picture muna Bati tayo. lang po ako. Coach, 1 minute lang po. Sa lahat po ng mga members ng Live Good and especially po sa mga nanonood po ng live, you can follow po yung Facebook account ko, Nicolene Perez, and YouTube account ko po. So, nagbibigay po ako ng doon, yung mga experience ko, ng motivational, na makakatulong po sa Live Good business po natin. So, wala po ako ibang pinupost doon, kundi Live Good lang po. So, yun, thank you so much, Coach Nelson and Coach Ian. Thank you po. Ayan. Ayun, Thank you picture so muna much. tayo. Sir. Coach Nicolene, picture muna tayo. For a Okay, while. picture muna Tayo, bago picture. tayo Ayan, ditoan. Isa pa. Okay, gallery view. Open cam sa mga mag-open cam. Okay, masaya, excited. Lalo na yung mga first timers. 3, 2, 1. Okay, one more. Isa pa, last one. Grabe, ang daming excited naman.